Alam mo yung face na parang feeling mo ang pangit-pangit mo, kapalit-palit ba ako, ganyan. Sa sobrang gandang gawa ni Doc, may binili akong wig from China. So, itatry natin siya, papakita ko sa inyo. So, this is what it looks like. Hey guys! Welcome back to my channel. Today, I'm gonna give you an update dun sa aking hair transplant na naganap noong March 1, 2023. Kung curious kayo kung anong itsura ng hairline ko before, or kung gaano siya kakalbo. So, this is what it looks like 2 years and 9 months ago. Yan, makikita natin guys na talagang mataas na yung hairline and talagang manipis na, wala na siyang volume. So it made me look really, really old. 2 years and 9 months after, ito na yung itsura niya guys. Makikita natin. Diba? Maganda yung pagkakagawa. I'm very happy with it. Tignan niyo yung volume mo. Ayan. By the way, hindi ko siya masyadong pinababa para magmukhang 20s kasi hindi siya magiging, kumbaga, natural looking. Kaya ito yung sinadjust ni Doc. Medyo pricey siya pero very happy with the result for the confidence that it gave me and dun sa volume talaga na nangyari. Sa sobrang gandang gawa ni Doc. Yan, sobrang ganda ng gawa niya. Naiwan natin yung crown area. So yung crown area kasi hindi siya pwedeng gawin at that time because kasi yung front pa lang na to, parang 4,000 siguro to. 4,000 na tusok. 4,000 na... Ano bang tawag ni Doc doon? Basta 4,000 siya na tanim. Inabot na ng mga 10 hours. So kung gagawin pa to, sobrang tagal na niya. Nakakangawit yun. So ito, pinlano ko na ipagawa on a separate schedule. Pero hindi na natuloy yun kasi nga sabi ko medyo pricey. So inisip ko yung mga priorities ko sa buhay. Yun. And right now, December 2025, I'm curious kung ano ang itsura nito pag sinave off natin or binaskat natin. So, samahan nyo ako as I get my buzz cut and let's all see kung ano yung magiging itsura niya. Mag-new look muna tayo for the new year. But this is not the very first time naman na magpapakalbo ko. Feeling ko mukha akong itlog pag nagpapakalbo. Pero matigas sa ulo ko, minsan gusto ko talagang ipa-shave off siya. So parang once a year, nagpapakalbo ko. And if you're curious kung balak ko pang ipagawa yung aking crown area, ipa-hair transplant, may plans naman, pero pinag-iipunan ko pa since nga mahal siya. No. Actually, mas mura siya ngayon kasi marami na yung gumagawa. Pero nung time na pinagawa ko siya 3 years ago, parang nasa 150 pesos per graft ang tawag. So 150 to 200 pesos per graft. Tapos naalala ko pa nung time na yon, parang dinagdagan ni Doc ng parang few hundred grafts na libre just to make it really look full and natural. So thank you Doc. Pagkapakalbo ko ngayon, ang balak ko is to start on a new protocol para mas madaling ma-absorb yung mga gamot na gagamitin ko for my hair. Yun, para din low maintenance kasi I plan to really grind next year. Grind next year. So, para mas low maintenance siya. Ano pa ba? So, yes, plan ko pa rin siyang ipagawa later on. Tapos siguro papa-shading ko din siya after transplant. Okay, ganito. Step. Ang plano ko, ito ang game plan ko guys. Ito ang game plan ko. Ipapakalbo ko siya ngayon. Then I will start on a new protocol sa
medications for my hair para mas madali siyang ma-absorb at maging low maintenance na rin siya. So after that, pag nakaipon na, ipapa-transplant ko yung crown area. Tapos to make it fuller, after ng transplant, mag-shading din ako ng yung parang tattoo siya para mas full talaga siya tingnan. May illusion siya na fuller tingnan. So, yun yung game plan natin. Hopefully, ma-accomplish natin. But for now, magpapakalbo muna tayo and maggagamot para maiwasan na yung further hair loss. Alam mo na Christmas season na. Sobrang traffic na. So, usually from my house to the office, kaya ko ng 15 minutes. Pero parang ngayon, pa 30 minutes na ako. And wala pa rin ako sa office. Pero that's life. Merry Christmas, guys. Habang traffic, kwento ko sa inyo kung bakit ako nag-decide magpa-hair transplant. So at that time, I was in a 7-year relationship. So parang pag ganun nakatagal, parang feeling ko sobrang kampante ko na, tanggap na niya how I look. Kumbaga parang hindi ko na kailangan mag-effort sa sarili. Ganun. Tapos nung nag-end yun, alam mo yung face na parang feeling mo, ang pangit-pangit mo, kapalit-palit ba ako, ganyan. So sabi ko, parang time na para sarili naman, alagaan naman yung sarili. Kumbaga, kaya kahit medyo pricey yung transplant, ay pinush ko talaga yon kasi inisip ko it's for myself naman, para sa confidence ko and all. So yun, kaya na-push siya. More of like an act of self-love sa akin na yun, di ba? Minsan kasi pag nagmahal tayo, di ba, napapabayaan mo yung sarili mo, laging sila. Pero na-learn ko na dapat pala sarili muna ang inaalagaan, ang ginugrow, ang pinapamper, ang tinitreat, ang minamahal basically, para pag ikaw okay ka, di ba, mas maibibigay mo sa iba, di ba? Kasi pag binigay mo sa iba lahat, tapos nag-end, walang matitira sa'yo. Ganun siya. So, yun yung mga learnings ko dun sa last relationship na yun. Kaya ako happy ako na na-rebuild ko yung sarili ko. And yung hair transplant is one of them. Pero marami pa eh. It's a process na talagang we have to go through para ma-rebuild yung sarili. And dun sa mga times na feeling mo nasa punto ka na parang hindi mo na kaya, katapusan mo na, hindi pa pala yun, kasi tingnan mo ako, nandito pa ako. I mean, I was able to get through that situation na feeling ko katapusan ko na hindi ko na kaya. So ayun. Pero pa tong traffic na to, napapa-overshare ako. Ayun, kaya yun. So starting nung time na yon, I really took the effort and the time and the budget to take care of myself. So, and I think yun yung pinaka magandang desisyon na nagawa ko sa buhay ko, na unahin yung sarili for the very first time. At hindi ko pala kailangan ng ibang tao para sumaya, kasi ako pa lang sapat na. Parang ganon. Traffic guys. Ano ba yung kwento ko sa inyo? Pag iniisip ko ngayon yung part, yung time na yon, I'm really proud of myself because I was able to get through that
na at that time akala ko talaga katapusan ko na, wala na, tapos na ako. Yun. Ayan, umaandar na tayo. So, next time ulit. And guys, yung decision ko na papa-hair transplant, it's not because para patunayan sa iba na cute naman ako Hindi ganon. Actually, ako personally, sobrang tanggap ko yung sarili ko. Pero may mga bagay kasi tayo na pwede pang gawin para to improve, di ba? And yung plan ko na ipa-transplant pa yung sa likod niya, I think it's really just an option lang. Pero hindi talaga siya yung parang push na push ako. Kasi nga sabi ko, I don't mind na wala naman akong ibang dapat i-impress kundi sarili ko. So yun, option lang yun para lang ikumpleto yung look. So, I just wanna make that clear sa inyo. Andito na ako sa office guys, so may pipick upin lang ako, tapos punta tayong barber. So ito na guys, nakuha ko na yung orders and tuloy na tayo sa barber. Ang gawin na tayo sa barber, tapos naalala ko lang guys, mamaya pag uwi natin, may binili akong wig from China. So, itatry natin siya, papakita ko sa inyo. Yun naman, plano ko suotin pag may mga events, ganyan. Check natin kung natural ba siya tingnan kasi hindi ko pa siya natatry. So, check natin. Malapit na tayo guys sa barbershop. Ang tanong, decided na ba tayo? Magpapakalbo ba talaga? Pero medyo malayo-layo na yung biniyahe ko para umatras pa. So wish me luck guys, sana bumagay. And tingnan natin yung result later. Nandito na tayo guys sa 4K Barbershop dito sa San Fernando, Pampanga. Game. Lamang metong, 90, Oscar, 500. Ano gawin natin? 3 muna. 3 ba yun? 3? Oscar, Wala mo itang apigan. Balita pa pera makaba. Thank you, Toy. Ano sa mo? Pinakamaba muna. Para di ko. Pero ending din yan ano eh. Coffee. Kain mo, 0 din ang ending yan. Game na. Nakaligay ni, hindi. Pero basta dito siya. Parang may kamang big. Oo. Nakaligay ni. Parang bala. Pero po na. Ngayon din eh. Ayun sa araw. Ali, kaya basketball. May wala ko eh. Diba, matadyo ng link. Anong number? 6. Pero 4. Pero okay nga. Yan. Ano yung balik ako? Hindi, maganda yan, Awi, ano. 4. 4. Oo, kasi nilinis pa sa gilid yan. Huwag mo mukha pang mahaba yan pag luminis mo yan. Sige. Hindi, pag gusto mo ba mabilis mo pa yan, dapat may eksiya talaga. 4 ko yun. Pakuhaya ka rin kaya yan, manipis. Makinig tayo kay daddy. May alam, long hair na ako eh. Kaya pantay. Guys, naubusan ako ng memory kanina, but I'd like to show you the finished product. Bagay ba? So ito siya ngayon. I-compare natin dun sa before transplant na hairline. Okay? So guys, ito yung hair ko before transplant. And this is the after. Ayan. Ang laki ng improvement, tingnan nyo guys. Diba? And if you're curious kung anong itsura pag tina-transplant, ito. Yan. Nakadapa siya pag hina-harvest dito sa area dito. Then pag tinatanim naman, ay ganyan siya. By the way guys, dumating yung wig ko galing China. Maliligo lang ako kasi medyo malagkit na nag-walking ako. Papakita ko sa inyo na
tinatry on ko tong wig na to. Wait lang. Nakaligo at nakapag-skincare na ako, guys. So, as promised, bubuksan natin to at itatry on natin tong wig na binili ko galing China. So, I hope na bagay sa. Comment down below kung ano sa tingin nyo. So, buksan na natin. So, eto na siya, guys. Sabi dun sa description, human hair daw to. So, let's see kung human hair nga. So, paano ba ito suotin? Natawa ako. Natawa ako ngayon pa lang. Okay, 1, 2. Wow. Wait lang. Uy, para tayong F4 dito ah. ang luma ng reference F4. And I think din ako salamin. I think kailangan pa tong gupitan. Pero right now, ito siya. Ito ay kailangan nakabangs kasi ito siya guys oh. Parang hindi siya, parang hindi lace yung front niya. Yung unlike dun sa mga ano, 'di ba? Yung mga pwedeng i-brush up. Ito parang feeling ko dapat nakabangs lang siya. Ayan. Ito natin. Sulayin natin guys. Hindi ko to alam. I'll figure it out. Pero yan siya. Ba't ang ganda dun sa ano? Ang ganda dun sa website. Ayan. I think okay naman siya. What do you think, guys? So, yun lang for this vlog. I hope you enjoyed this and follow me sa aking journey, especially sa aking hair journey. And of course, I'm planning to activate this channel this 2026 para sa mga travels, fashion, fitness, at marami pang iba. So, thank you guys for watching. I hope you like and subscribe to this video. Comment down below kung ano pa yung mga content na gusto nyong ipagawa sa akin. And I'll see you on the next one. Bye!